Hello mga ka-super kasari! Welcome back to my YouTube channel. So for today's video guys, ang pag-uusapan natin is kung paano pataasin or paano natin mapapataas yung benta ng ating tindahan or ng ating sari-sari store. So eto mga kasari guys, mga kasari na nga guys pa, 'di ba? So may kanya-kanya tayo ng way kung paano natin pinapataas yung benta ng ating sari-sari store. So, eto guys, yung mga i-share ko sa inyo is ito yung umubra or yun yung naging kick dito sa tindahan ko, sa tindahan namin ni partner. Yun yung nagpataas ng sales natin, lalong-lalo na ngayong month of October. So, hindi naman nagtataas ang sales natin mga kasari kung hindi naman tayo consistent sa pagiging masipag natin, sa pagiging, alam nyo na, maasikaso sa tindahan. Kasi, ang paglaki naman ng sales is nakadepende yan sa tindera. Yan yung always nating sinasabi, guys, sa mga sinishare ko sa inyo. Yung pagtaas ng benta natin is, hindi lang naman yan, sari-sari store natin eh. Kumbaga kung hindi naman tayo mamimili as a tindera, hindi tayo mamimili ng mga bagay or mga paninda na alam naman natin na mabenta, wala naman tayong maibebenta, 'di ba? Kung hindi tayo mamimili. Kaya nakasalalay talaga ang pagtaas ng sales sa mga kamay, sa gawa, sa sipag at tiyaga ng tindera. So, paano nga papataasin ang sales ng sari-sari store mo? Una, alamin mo kung ano yung mga paninda na mabenta talaga sa tindahan mo. For example, dito sa sari-sari store ko, ang number 1 talaga na mabenta na laging pinupuntahan at hindi talaga masisiro sa benta ay ang sigarilyo. Dahil po ang bentahan po natin ng sigarilyo ay murang-mura, SRP, mga kasari. At ang sigarilyo na mabenta dito is yung mga Camel, Chester, ganyan, yan yung naglalaban talaga, pero talagang tay sila pagdating sa ano. Alam nyo ba ngayong October, month of October mga kasari, talagang sobrang naging consistent ako sa pagbili ng mga sigarilyo. Kapag alam kong paubos na, namimili agad kami. Bukas, ayun, aalis kami ni partner, Friday bukas, na iba yung schedule ng pagpunta namin sa Manggahan. 'Di ba sabi ko sa inyo, every Saturday morning kami umaalis. Kasi, ang tinapatan ng November 1, syempre pupunta tayo ng sementeryo para dalawin ang mga mahal natin, mga namayapang mahal natin sa buhay. So, Friday, mamimili na kami, which is bukas, Friday. So, mamimili tayo ng mga sigarilyo, tamang-tama, dahil paubos na yung Chester dito at yung mga ibang Marlboro at iba pang sigarilyo na nabibili natin sa palengke. Camel, dalawa. So, meron lang mga bumili, mga kasari ng sigarilyo at iba pang mga paninda. Sunod-sunod yung mga bumibili. So, gaya nga ng sabi ko mga kasari, doon tayo mag-focus sa mga items na alam nyong mabili sa tindahan nyo. Gaya nitong ginagawa ko, hindi ako nagpapawala ng mga sigarilyo na palaging hinahanap sa aking tindahan. Katulad nitong Chester na to, na pula. 2 kaha na lang yan kung makikita nyo mga kasari. Pero bukas aalis na kami ni partner para mamili. Hindi ako guys yung kumaga, ayan, alam ko na 2 kaha na lang yan. Tapos 1 week pa bago ko mamili. Sayang naman yung mga customer na pupunta na bibili ng sigarilyo na to dun sa mga days na wala nang ikaw maibenta, 'di ba? Imbis na benta na is naging bato pa, 'di ba? Kahit naman sabihin natin na mura lang yung bentahan natin, may kita pa rin po diyan. Kahit po yan ay kakarampot, pero kapag pinagsama-sama ay malaking halaga na rin. So yan po yung ating mga sigarilyo na hinahanap dito ni customer. Meron pa nga mga ibang brand, yung mga Yosemite, DJ. Hindi ko naman alam yung mga sigarilyo na yon kung legit ba yon. So, ito pa yung mga ibang sigarilyo natin dyan. Hindi talaga ako nagpapawala. Kasi dyan tayo kumikita. Ito pa ang mga Camel. Yan talaga mabenta sa akin. Tapos, ayan, hindi to para i-brag mga kasari. Papakita ko sa inyo yung sales ng ating sari-sari store. Ayan. Etong mga bukod-bukod na tag 10,
tagpa 5, tsaka tagpipiso. Ito sales ng tindahan. Pati na rin itong nasa karton ng Sesto. Yan. Yan yung sales natin. Maaga pa guys. Tapos ito lahat yung sales natin sa sigarilyo lang to guys. Ayan. Kahit wala kayong nakikita dyan tag 500, 1,000. Pero kapag binilang nyo yun, ang dami nyan. Ayan o. Diba? Hindi pa tayo nakakakalahating araw. So yan yung sinasabi ko sa inyo guys na dapat nyong gawin kung gusto nyong lumaki ang sales or ang benta ng inyong sari-sari store. Focus lang kayo sa mga items, sa mga paninda na alam nyong mabenta talaga sa tindahan nyo. Pangalawa naman po mga kasari is consistency. Padaanin muna natin yung big bike kasi medyo maingay yung kanyang tambucho. Kapag consistent ka kasi mga kasari, hindi mo mapapabayaan yung sari-sari store mo. Pati na rin yung sales ng tindahan mo. Kasi, wait. May paparating na naman guys na customer. Wait lang. Ayun guys. Kakaalis lang nung mga bumili. Napaka mabenta talaga ng sigarilyo. Alam nyo guys, kada mahihinto ako sa pagbablog, ang binibili halos ng mga customer is sigarilyo talaga. Kasi nga, tulad nyan. 'Di ba? Consistent ka sa pagbubukas ng tindahan mo araw-araw. Sarado yung isang tindahan dito, ayan, yung may blue na pinto. Sarado simula kanina pang umaga. Tapos yung kabilang tindahan, ayan, ewan ko kung ano, kasi nagsasarado sila ng alas 12 hanggang alas 5 ng hapon. Alas 5 na sila nagbubukas. Ewan ko lang ngayon kung ganun pa rin, kasi ganun sila nung nakaraan. Kaya guys, ayun, yung consistent na pagbubukas ng sari-sari store, makakahatak talaga yan ng madaming customer eh. Kapag madaming customer, alam nyo na, madami na rin or malaki na rin ang benta natin or ang sales ng ating tindahan. Mahalaga talaga na maging consistent tayo. Pangatlo, dapat lagi po tayong may pamalit sa mga buo na pera ng customer. Kaya lagi po ako ditong may coins. Kahit nga po yung mga kapwa ko, mga kakumpetensya kong tindahan, ayun, yung mga iba kong barya, minsan, dinadala ko or nagpapapalit dito yung mga kapwa ko may tindahan. So, lagi din tayong may coins, lagi tayong may mga, alam nyo na, yung mga pamalit, kasi kailangan natin yan eh. Laging, lalo sa GCash, kahit yun sa charge, wala silang dala, buo pa rin. So, kailangan lagi tayo may pamalit. Ayan, madami tayong pamalit. Pero kapag may nagpapapalit naman guys, at alam kong labis-labis naman, yung pamalit ko dito sa tindahan, pinagbibigyan ko. Ayan yung mga bukod-bukod na ano natin. Oh, marami pa rin tayo dyang pamalit. Sa alak, frozen, bigas, ito, kakabayad ko lang ng, kuryente nung isang araw, kaya yan lang ang laman ng benta ng yelo. Kahit papano guys, nakakabayad pa rin tayo ng bill natin sa kuryente gawa ng sa yelo natin. Minsan kinukulang, dinadagdagan na lang natin. So, ayan mga kasari, yun lang naman yung mga ginagawa ko para pataasin yung sales or ang benta ng ating sari-sari store. Kung gusto mong lumaki din ang benta or ang sales ng iyong sari-sari store, gawin mo lahat ng aking mga sinabi. At kung may nakalimutan pa ako mga kasari, i-apply nyo na rin kung ano yung naiisip nyo para mapataas yung sales, dahil yung pagtaas ng sales ng inyong tindahan is mismo nakasalalay po yan sa inyong mga kamay, sa inyong kilos, gawa at sipag, pati na rin sa tiyaga nyo bilang sari-sari store owner. At syempre mga kasari, dagdagan na rin natin ng diskarte. Yun lang mga kasari ang ating vlog for today. Thank you so much for watching and happy selling po sa inyong lahat. Bye guys!